Good afternoon. Please rise. Praise to you, O Christ, our Savior, Word of the Father, calling us to life, Son of God, who leads us to freedom. Glory to you, Lord Jesus Christ. You are the Word who calls us out of darkness. You are the Word who leads us into light. You are the Word who brings us through the desert. Glory to you, Lord Jesus Christ. Praise to you, O Christ, our Savior, Word of the Father, calling us to life, Son of God, who leads us to freedom. Glory to you, Lord Jesus Christ. Kindly kneel for our prayer in honor of Jesus, the Divine Word. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Jesus, Divine Word of the Father, you assume flesh of Mary, all holy, to dwell among us and to be our brother and Savior. Through the love you bear us in the Blessed Sacrament, grant us always to be united with you for time and eternity. Praises in honor of the Divine Word. O Word of God, begotten of the Father, and equal to him in all things, dwelling with the Father and the Holy Spirit, in light no one can penetrate, who shall worthily praise the greatness of your majesty? With all the choirs of heaven we cry out, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Heaven and earth are full of your glory. Glory to the Divine Word, who at the dawn of creation uttered the command, "Let there be light," and there was light. You yourself have become the living light of humankind by means of your incarnation. All light and truth, all wisdom and knowledge in heaven and on earth proceed from you. We beg you to send down upon us your divine light that enlightens everyone. Teach us the way of truth, that we may always walk in the light of your law of love. All-powerful Word of God, all things were made through you. You are the eternal exemplar of every living creature, and all things were made for you. Heaven and earth show forth your glory. But we shall praise you still more, because you created us in your own image and likeness, with an intellect to know you and a will to love you. O Divine Word, boundless ocean of life and light, your life is one of inexhaustible fullness. You are the fount of life for every creature, and all things that breathe send upon their praise to you. Most merciful Word of God, out of infinite love and mercy, you came to the rescue of fallen humankind. You did not disdain to enter the chaste Virgin's womb. You did not refuse to take upon yourself our human nature with all our weaknesses. You chose to become our brother, to be like us in all things except sin. Who can worthily praise you? O Jesus, Divine Word, you have loved us unto death and given your lifeblood for us. Grant that with grateful hearts we may always make a return of love by gladly following in your footsteps. You have loved your own who were in the world, and loved them even to utmost limits. As a proof of your love, you gave us the most blessed sacrament of the altar, wherein you remain with us as our companion and friend
throughout our lives. What return can we make to you, O Word divine? We'll lift up our voices in praise and thanksgiving with all the heavenly choirs. Now you are glorified in the glory of the Father. We await your glorious coming with expectant hearts, knowing that meanwhile you are preparing a place for us in the mansions of your Father. Fill our minds and hearts with thoughts of heaven, for we yearn to see you face to face and to possess you forever. Make us worthy to join the blessed band of the angels and the saints, to praise you for all eternity. Amen. In the silence of our hearts, let us now present to Jesus the divine word, our light and life, and the source of all blessings, our personal intentions. Prayer to Jesus, the Divine Word. Dear Jesus, Divine Word made flesh, from the beginning you already were, before even time began. You are Son, and with the Father and the Holy Spirit, three persons, one God. But in the fullness of time, you who created man became man yourself. Through God, the Holy Spirit, and Mary, you became Jesus, Divine Word made flesh. You came to our world to save us and show us how to live and love here, so we may live and love hereafter. Dear Jesus, Divine Word incarnate, please teach us to follow you. May our love for you always be made flesh, not ever lost in word or song alone. In prayer, we come face to face with you, like you with the Father and the Holy Spirit. In love and service, may we likewise come face to face with our sisters and brothers, the least of them, most of all. For as we treat each other, so do we treat you. In your name we pray now, always, and in all ways. Amen. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual song with thankfulness in our hearts to God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kindly rise. Kindly be seated. Mga ilang paalaala. Sa oras ng buong misa, panatiliin pong nakasuot ang inyong face mask and face shield sa loob ng shrine. Sundin po ang agwat ng 1 metro sa isa't isa. Huwag pong umupo sa may mga ekis na palatandaan
Kung kinakailangan, dalasan pong magsagawa ng tuntuning pangkalinisan tulad ng paggamit ng alkohol. Sa oras ng banal na komunyon, isasagawa po ito sa pagkasunod-sunod na mga hanay. Magsisimula po sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Matapos tumanggap ang pinakahuli sa kanang bahagi, susunod naman po ang nasa kaliwang hanay. Susundin pa rin ang maayos na pagkasunod-sunod ng mga hanay. Mangyaring sundin ang mga ushers o ang mga direksyon na nasa sahig. Sa kamay po tatanggapin ang banal na komunyon para mapanatili ang nararapat na agwat sa pari. Mangyaring iunat ang inyong mga bisig o braso. Pagtanggap ng komunyon. Pagtanggap ng banal na komunyon, humakbang sa kanan o kaliwa batay sa kung saan kayo nakaupo. Paghakbang, alisin ang inyong face mask at face shield at isubo ang katawan ni Kristo. Tiyaking nakasuot muli ang face mask at face shield bago bumalik sa inyong upuan. Sa paglabas naman ng shrine, susundin ang prosesong ginawa ng pagtanggap ng banal na komunyon, ngunit ang mga nakaupo sa hulihan ng unang lalabas sa main door. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Ating pong idadalangin ang lahat ng mga intensyon sa misang ito at ang mga panalangin kahilingan na pinadala sa Facebook page ng ating shrine. Para sa pasasalamat nila Evangelista Family, Gloria de la Cruz, Judith de la Cruz, Maricel de la Cruz, Daniel de la Cruz, Jocelyn Ala Tabuso. Para sa espesyal na intensyon nila Erwin Tulfo, AP Himora Builders Incorporated, Daniel de la Cruz, Evangelista Family, Gloria de la Cruz, Janice Zaragoza Datu, Judith de la Cruz, Maricel de la Cruz, Mary Ann Guting, Flor and Harry Stabot, Leonardo Tabuso, Havana Hale, Hunter Hangelo, Sniper Sage Ala Tabuso, Josephine Ala Enriquez, Nadia Asmari, MOJ 15 KSA. Para naman sa kagalingan nila Anesita Huerta, Daniel de la Cruz, Gloria de la Cruz, Jerry Martinez, Joe Guting, Judith de la Cruz, Maricel de la Cruz, Nympha Pescador, Purita Estrada Ala, Julieta Mendiola. Para naman sa mga kaluluwa nila Amanda, Gabby June, Danilo, Eduvogenes, Sulpicia, Tiogenes, Miguel, Emmanuel, Luisito, Bernardito, Florencio Jr., Teresita, Vicente Jr., at sa lahat ng mga kaluluwa ng mga yumao. Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverend Father Eli Mata, SVD. Tumayo po ang lahat para sa simula ng ating misa. Ang Panginoon, ang kagalakan, at tutuin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Iyo ang trompeta sa ating pagkapagabang. Sa Diyos kayo'y tumawag, sa ating mga kaaway.
tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trompeta. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng banayad na pusong bukas sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kapayapaan. Kapayapaan sa aming puso, sa aming tahanan, at sa aming sambayanan. Amen. Ang mag-anak na magsisindi sa kandila ng Adbyento ay sina Pamilya Singh. Kapuri-puri ka, Panginoon, ng lahat ng nilikha. Sa gitna ng mga pasanin at pasakit ng buhay, tinutulungan mo kaming ihanda ang daan ng iyong anak. Baguhin mo ang aming buhay, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong grasya, upang maging magbunga kaming tagapagpahayag ng iyong walang hanggang kaharian. Amen. Tayo natitipon upang ipagdiwang natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa inyong mga nagdiriwang ng iyong pananampalataya sa kaligtasan, mula sa kaligtasan ng iyong mga tahanan, at kayong nandito sa shrine ng Jesus the Divine Word, kapayapaan at biyaya ng ating Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. At upang maging kalugod-lugod tayo sa pagdiriwang ng ating pananampalataya, aminin natin ang ating mga pagkakasala at hilingin natin sa Panginoon ang kanyang kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak,
Patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakung daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Juda. Narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan niya yaong naghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkakatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay,
sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Daan ng puong ng riyan na tuwina't ihanda sa Kanya, pagtubos niya ay makikita. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. San Marcos. Ito ang mabuting balita tungkol sa kay Hesukristo, anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nagangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng kanyang pamingkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan, lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang mga makapangyarihan, isang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Upang maunawaan natin at bigyang kahulugan ang narinig nating mga salita ng Diyos sa gabing ito at mabigyan ng kahulugan ang pagdiriwang ng sakramento ng banal na Eucharistia, palatandaan na Jesus ay kapiling natin. Tayo ay naglalakbay sa buhay. Ang ating buhay ay isang paglalakbay. At bilang mga Kristiyano, huwag nating kalimutan na ang hantungan ng ating paglalakbay ay ang tahanan ng ating Ama. Bago si Jesus ipinagkanulo, ipinangako niya sa mga apostoles, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabahala. Dahil sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga silid. At ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng inyong mga silid. At kapag handa na, ako'y babalik. Kukunin ko kayo upang kung saan ako, naroon din kayo. Yan ang wakas ng landas, ng biyahe, ng paglalakbay ng mga may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa ating paglalakbay,
hindi natin pinagkakaila na mahirap ang paglalakbay ngayon. Mula nung Marso hanggang ngayon. Pero pansinin ninyo, ilang buwan na tayong naglalakbay. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, at ngayon ay Disyembre. Tayo'y nasa ikalimang araw ng huling buwan ng taon. Nakapaglakbay na tayo kahit na dahan-dahan. Sa ating paglalakbay, mayroong isang katangian. At ang katangian nito ay ang takot. Ako'y natatakot para sa aking sarili. Ako'y natatakot para sa aking pamilya. Ako'y natatakot para sa aking mga kababayan. Hindi natin maiwasan. Kahit na tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ang pagkatakot ay bahagi ng ating pagiging tao. At ito'y pinahayag ng Panginoong Hesus upang malaman natin na ang takot natin ay naging bahagi ng kanyang buhay. Nung siya'y nasa Getsemani, di ba ang panalangin niya sa Ama ay, sana ay itabi itong kalis kung maari lamang. Natatakot siya dahil alam niya ang hinaharap niya, kamatayan. Kaya ang ating takot ay nababase sa isang hindi ko alam. Hindi ko alam anong mangyayari sa akin, hindi ko alam anong mangyayari sa aking pamilya, hindi ko alam at wala akong kaalam-alam. Kahit na ako'y nananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi maalis sa akin ang pagkatakot. Aminin natin. At dahil sa takot na yan, at dahil sa pag-alinlangan, isang pasasalamat sa Panginoon sa paglalakbay natin ngayon dahil para bagang tinulak tayo mula sa ating pananampalataya upang lumapit sa Panginoong Hesus. At sa pananampalataya ng Panginoong Hesus, natagpuan natin ang lakas ng ating kalooban. Pero, sa mga araw na ito, may naririnig na tayong pag-asa. Dahil may 3 ng pagawaan ng mga bakuna ang nagpahayag na sa mundo. At maaari nating isipin, darating na ang magliligtas na bakuna sa ating bayan. At ang pangalawang palatandaan ng pag-asa, may naririnig na tayong awit na nagsasabing, ikaw, kayo, tayong lahat ay liwanag at ligaya. Saan man tayo naroroon, inaawitan na tayo at umaawit tayo ng ating pag-asa. Tayo ay liwanag at ligaya. Kaya't sa mga araw na ito, ay isipin natin, bagkos ako'y may takot, pero may mga palatandaan na ng pag-asa. Ang Adbyento ay isang katangian at pangako na merong Pasko. Marami ang nagsasabing walang Pasko. Meron. Kung hindi ka naniniwala sa Adbyento, para sa'yo, walang Pasko. Pero sa aming mga Kristiyano Katoliko na naniniwala at pinagdiriwang ang Adbyento, alam namin na may Pasko. At sa ating paglalakbay ngayon, kapiling natin at nauna na nasa atin ang propeta Isaías, ang apostol Pedro, at ang binasa nating ebanghelyo mula kay San Marcos. Sila ay nagbibigay sa atin ng pangdagdag sa ating pananampalataya upang sa ating paglalakbay tayo ay maging mas malakas, mas matibay at may buhay. Sa unang pagbasa, isang mabuting balita ang ipinahayag ng propeta Isaías sa kanyang mga kababayan na sa mga pagkakataong yun, 5,000 at 6,000 taon bago dumating ang Panginoon Hesus,
dahil sa kahirapan ng Jerusalem, dahil na rin sa kanilang mga kasalanang inamin nila na nagdulot sa kanila ng kahirapan, ang sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propeta, aliwin mo ang aking bayan. Bigyan mo sila ng kaginhawahan. Ito ang dapat nating isipin sa pagdiriwang ng Adbyento. Bagkus sa ating kahirapan, sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin ngayon, aliwin mo ang aking bayan. Sa pangalawang pagbasa, tinugunan ni San Pedro ang mga naririnig natin ngayon. At ano ang naririnig natin ngayon? Ay, yan naman ang simbahan, yan na naman ang mga pare, darating daw ang Panginoon, 2,000 nang nakaraan. Nasaan siya? Nasaan siya? Marahil tayo ay bahagi ng mga sinasabing nananampalataya sa Panginoong Hesus. Marahil katulad nila, sinasabi na din natin sa ating mga sarili o sa mga nakaririnig sa atin, ayan na naman, sasabihin na naman, na darating ang Panginoon, hindi naman dumarating. Anong tugon ni San Pedro sa mga nanampalatayang katulad natin noong kapanahunan tungkol dito? Ang sabi ng San Pedro, ang Panginoon ay tutupad ng kanyang pangako. Hindi siya dumarating kaagad ngayon dahil sa pagmamahal niya sa inyo. Kung dumating siya ngayon, handa na ba kayo? Handa ka na ba kayo? Hindi pa. Kaya ang sabi ni San Pedro sa mga unang Kristiyano noon na nagrereklamo din, ay nako, sinasabi na naman na darating ang Panginoon. Ito ang tugon niya, ay kung dumating ang Panginoon ngayon, handa ka na bang tanggapin siya? O baka magulat ka dahil hindi ka handa? Kaya isipin mo, alang-alang sa iyo, alang-alang sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi pa siya dumarating, pero tutok din niya ang kanyang pangako. Darating siya. Sa Ebanghelyo, pinahayag ni San Marcos ang isang dapat nating isipin na bagkus sa ating paglalakbay na may kahirapan, may isang mabuting balita. Ang sabi na San Marcos, sa unang linya pa lang, ang mabuting balita tungkol kay Jesus, ang anak ng Diyos. Ito ay mabuting balita. Bakit? Kung meron man tayong dahilan upang matakot sa ating paglalakbay, binibigyan tayo ni San Marcos ng dahilan upang magalak sa ating paglalakbay. Bagkus ang kahirapan, ang sabi niya, ito ang mabuting balita. Para sa mga nagtitiwala sa Panginoong Hesus, ito nga ay mabuting balita. Si Hesus na anak ng Diyos. At bigla niyang pinalitaw ang pagkatao ni San Juan Bautista. Bakit? Dahil sa ebanghelyo niya, ipiniyang ipahayag sa mga nakikinig, sa mga nagbabasa ng kanyang sinulat na ebanghelyo, na si San Juan Bautista, ang kanyang kaisa-isang papel sa mundong ito, ang kaisa-isang niyang misyon ay ang ipahayag ang tagapagligtas. Ipahayag. At sa pagpapahayag, tulungan niyang ihanda ang mga tao sa pagtanggap ng tagapagligtas. At ang sinasabi niya ay, pagsisihan ninyo ang iyong mga kasalanan. At ipahayag ninyo itong pagsisisi sa pamamagitan ng pagtanggap ng binyag. Ano itong pagsisisi? Agad-agad iniisip natin ang aking kasalanan. Oo, bahagi yun. Pero hindi ito ang pinakauna. Ang pinakaunang pagsisisi ng mga kasalanan ay ang talikdan natin ang ating pag-iisip tungkol sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Sa ibang salita, kumusta ang inyong
pakipag-ugnayan sa Diyos sa mga sandaling ito. Kung bibigyan nyo ng nota o grado ang inyong pakipag-ugnayan sa Diyos, 100 is the perfect and 1 or 0 is the lowest. Anong ibibigay mong nota? Anong grado? 75? Pasang-awa? 85? Or 95? Bakit hindi 100%? Bakit hindi 100%? Anong kulang na dapat nating gawin upang lubusan nating masabi ng aking pag-ugnayan sa Diyos ay 100%? Siguro, at makakatiyak tayo, ng panahon ng Adbyento ay isang paanyaya sa ating lahat. Isipin ninyo ang inyong pakipag-ugnayan sa Diyos at bumalik kayo sa Panginoon at talikdan ninyo ang mga dahilan kung bakit kayo ay malayo sa Diyos. Kaya ang Adbyento ay isang paghahanda upang ang darating ay salubungin natin ng isang panibagong pananaw tungkol sa Kanya, isang panibagong pananaw tungkol sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Ang sakramento ng banal na Eucharistia ay nagpapahayag sa atin na ang darating sa Kapaskuhan at ang darating sa balang araw ay nandito. At siya ay kapiling natin, siya ay kasama natin sa ating paglalakbay upang bigyan tayo ng panibagong lakas ng loob upang huwag tayong mawalan ng pag-asa. Upang huwag tayong mawalan ng pag-asa. Upang huwag nating isipin na sa aking paglalakbay o sa ating paglalakbay, ako o tayo ay nag-iisa. Hindi. Sa pamagitan ng palatandaan ng banal na Eucharistia, pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos Jesus, ako ay kapiling ninyo. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos dahil mula sa narinig nating mga salita niya, binibigyan tayo ng panibagong pag-asa. At huwag nating isipin na tayo ay mga taong nanghihina dahil sa mga nangyayari sa ating paglalakbay. Isipin natin, ikaw, tayo, kayo ay liwanag at ligaya. Magsitayo tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at ng mga namatayang tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating Santo Papa Francisco at mga tagapamuno ng simbahan, maging buhay na saksi sila sa paggabay tungo sa pag-asa at pagbabago sa gitna ng ating mga paghihirap at maisabuhay ang diwa ng Adbyento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga lingkod bayan, maging instrumento nawa sila ng pag-asa, may maliwanag na misyon at layunin
mapagkakatiwalaan at mapagkumbabang maglilingkod sa paggawa ng mga programang ikauunlad ng mga mamamayan, lalo na ngayon na panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bawat pamilya, lalo na ang mga nangangailangan ng kagalingan ng relasyon ng bawat miyembro, makahanap nawa ng pagpapatawad, pagbabago ng puso at pagpapalalim ng pananampalataya, nang sa gayon magkaroon sila ng pag-ibig at kapayapaan na maibabahagi ngayong Adbyento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nawawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang pinapasan, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at pag-asa na ang Panginoon ay kasama nila sa kanilang pagharap sa mga hamon, lalo na ngayong may pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pagkakaroon ng malalim na respeto at pagpapahalaga sa sanlilikha, maging mabuting katiwala nawa tayo sa mundo, hangin, lupa at tubig na siyang binigay ng Diyos para sa ating kinabukasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may kapansanan, ang mga kapatid natin na may HIV, nawa sa paggunita natin ng National AIDS Day at Handicap Day, mapagtanto nila ang mga biyayang pinagkaloob sa kanila at sila ay mabiyayaan pa ng lakas ng katawan upang makapaglingkod sa kapwa sa kanilang munting paraan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may natatanging kahilingan at pagpapasalamat ngayong buwan ng Disyembre, biyayaan nawa sila ng marami pang pagpapala at maibahagi nila ito sa iba bilang biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kapatid na yumao at sa lahat ng mga nagdadalamhati, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kapayapaan sa pag-asang pinangako ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipagdasal ang ating sariling intensyon. At ang mga kahilingan ng mga taong nakiusap sa atin upang ilapit natin sa Panginoon ang kanilang mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming Huwag muna panalangin. dahil marami tayong kahilingan. Manatili tayo sa katahimikan ng ating mga puso. Ama, Ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Siyang naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayong handa na ang tinapay at alak, ihalay nating lahat ang mga ito. Kunin at tanggapin ang alay na ito.
mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil na trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, kapasahan niya ng yan, ang pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo pag itong inaalay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang makayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo sa rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magningning at ang pangako niya ay kapapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at ang banal na Espiritu Santo, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Dali natin ang lahat ng pag-asa, pagnanais at kahilingan ng buong sanlibutan sa Ama sa pamagitan ng panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa pagtapos ng araw na ito, magbigayan tayo ng isang tandaan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang katawan ng ating Panginoong Jesus, ang Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At mapalad kayo, dahil kayo'y inanyayahan ng Panginoon sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo ang lahat, paalala ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanan bahagi ng nakaharap sa altar. Pakintay lang po ang usher upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa iyo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako, parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalang na aawin ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang Hari, ang Diyos siyang dahilan
sa iyo ay nangakong kalakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Announcement. Our hashtag post-COVID schedule of activities in line with the celebration of Advent and Christmas season this year are as follows. The vigil or anticipated Simbang Gabi Masses will start on December 15 until the 23rd at 8 p.m. Misa de Gallo or Dawn Masses will start from December 16 until the 24th at 4:30 a.m. Christmas Eve Masses or Misa de Aguinaldo Mass is on December 24 at 8 p.m. Christmas Day Mass, December 25, in the morning will be at 8, 10, and 11:30, while 4 o'clock in the afternoon and another Mass at 6 p.m. in the evening. New Year's Eve Mass is on December 31st at 8 p.m. New Year's Day Mass are as follows: 8, 10, 11:30 in the morning, 4 and 6 p.m. in the evening. Our liturgical activities are live streamed and open to the public in accordance to IATF guidelines. Our Masses on December 8, a holiday of obligation, the Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin as Mary are as follows: 6:20 a.m., 12 noon, and 6 p.m. Hashtag Post-COVID Poster Making Contest. The Christmas spirit will not be probably the same as before because we are faced with many challenges. Through all the pain, fear, and suffering, one thing remains constant: the love of God through Jesus, His Son. The contest aims to become an avenue of art expression to inspire and encourage us to keep our faith in this season of hope. The contest is open to the Shrine community and the faithful. For more information, please check and like the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word Facebook page. Thank you. Bago natin tinanggap ang Panginoon sa banal na komunyon, ang sabi natin, Panginoon, magsalita ka lamang at ako'y gagaling. So, paraphrasing the words of Jesus, he said in the gospel, not today, but in the gospel he said, you are the light of the world. At sa Tagalog, ikaw, kayo, tayong lahat ay liwanag at ligaya. Live that, sa buhay ang ikaw ay liwanag at ligaya, that is part of your preparation to receive the Lord in Christmas Day. Magsitayo tayong lahat at ipahayag manalangin na tayo. Ama naming mapagmahal, kaming
ipinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ng proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling ang sanhi ng epidemyang ito at sa bibilis na pagkalat nito. Gabayan mo mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Panalangin mo ang may mga sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpapagaling sa may mga sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Frenademitz, Ipanalangin mo kami. Mapasinyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalain kayo ng butihing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at ipahayag na si Jesus ang anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahal naming Ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka ng biyaya, pinapalungan ka ng awa at ligaya. Nilalapitan ka namin, Ama, Inang sinisinta, buksan aming mata, pagkat siya Diyos Ama, kami ay nagkasala.